ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan after the flood control anomaly. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buwaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. And to the sponsor, Chairman of the Committee on Ethics. Paborito ko po si Kuli Desma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? Husto ang isip, ngunit sakim naman na lubos. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether expulsion would be perceived as punishment for dissent rather than on genuine disorderly behavior. A court would likely be reluctant to interfere with the House's internal disciplinary powers. However, from a constitutional law perspective, expelling a representative for criticisms, harsh language, and controversial social media posts would be difficult to defend as a proportionate exercise of the expulsion power. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Minsan, dumalo ako sa burol ng aking kamag-anak ng aking high school classmate. Pinakilala ko sa mga naroroon. Si Egay po, kaklase ko, congressman ng Caloocan. Hindi po buhaya yan. Matino yan. Napaisip ako. Nasabi ni Kiko Barsaga sa kanyang FB post, "This house is a crocodile farm." This is not just himself speaking. Actually, it is a reflection of what the people think and view us. Honorable Erice, have another minute. Sa South Lounge, sa Huntahan, hindi naman kinakaila, marami. Uusap-usap tayo. Ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan after the flood control anomaly. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buwaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Galit tayo, nasasakpan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts. Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Bilog ang mundo
Papanalangin ko na huwag dumating na tayo ang magiging biktima ng kapangyarihan na ginagamit upang apihin ang malayang pagpapahayag. Ayon sa awit ni Alicia Keys, na ang title ay Karma. Karma. What goes around, comes around. What goes up, must come down. Mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo o lola ni Kiko dito sa kamera. Ang bata, kung nagkakamali, alam ko, hindi gaanong normal yung mga gawi ni Kiko dito sa kamera. Pero minsan, yung bata, nakakatuwa. Pero yung mga matatanda na ayaw magbago, dapat, paalalahanin natin, dapat habang tumatanda tayo din sa kamera, tumitino rin tayo. Salamat po.